Noong taong 1990, naitayo na ang Santa Ana Elementary School na malapit lang din sa ilog at kagubatan. Gayunpaman, maraming bahay ang malapit lang din sa eskwelahang ito. Bagaman, binili ng isang mayamang Tsino ang katabi nitong lupa para doon ilibing ang mga namatay sa kanilang barangay. Sa makatuwid, ang elementaryang ito ay katabi ng isang ilog, gubat at ang sementeryo. At isa sa matandang taong naninirahan malapit lang din sa paaralang ito ay ang matandang si Alberto. Marami na siyang naririnig na haka-haka patungkol sa aswang, maligno, ligaw na kaluluwa at iba pang elemento na namamahay sa sementeryo at eskwelahan. Jose, aking apo, ay huwag kang maglalaro malapit sa ilog ha. Huwag ka rin pumunta sa gubat o kahit man lang sa sementeryo. Kung gagawin mo yon, baka matulad ka ng ibang bata noon. Nasa hapagkainan silang buong pamilya. Malapit na naman ang pasukan, kaya itong si Mang Alberto ay todo ang kanyang pagbibigay ng payo sa kanyang nag-iisang apo. Sa katunayan, ayaw niyang matulad ito sa mga batang nawawala o natatagpuan sa ilog na wala na ang mga mata o kaya naman sa gubat na putol ang mga kamay. Yung iba, hindi na nakikita kailanman, kaya kahit alam niyang nag-iingat naman sila, wala pa rin siyang alam sa kung anuman ang nangyayari. Matagal na po bang maraming nawawalang bata sa paaralan, Tatang? Bakit po sila nangunguha? Sino po sila? Maraming naging tanong ang batang si Jose dahil isa siyang batang malakas ang kuryosidad. Sa murang edad niya, marami nang umiikot na bagay sa kanyang utak, katulad na lang kung paanong nabubuhay ang mga elementong sinasabi ng kanyang tatang Alberto. Dahil din sa mga tanong ni Jose, ay nagtinginan silang lahat. Para bang ang bawat tanong ng batang si Jose ay dapat nilang iwasan o sagutin nang hindi rin makatotohanan. Ngunit sa kanyang kinaupuan, hindi mapalagay si Alberto dahil na rin sa gusto niyang malaman ng batang apo na hindi nila alam ang totoo. Kahit matanda na kami, apo, hindi pa rin sapat ang aming kakayahan na alamin ang katotohanan patungkol sa mga nangyayaring kababalaghan sa barangay na ito. Kaya sino man sa atin ay dapat na mag-ingat sa anumang oras. Nararapat lang na maging alerto tayong lahat. Sa mga huling sinabi ni Alberto ay hindi na nakapagsalita ang mga kasalo niya sa hapagkainan. Ngunit sa kanyang isipan, nababahala pa rin siya sa kanyang apo. Nais niyang walang mangyari sa kanyang apo o maging sa buo niyang pamilya. Matapos ang kanilang hapunan, hindi na muna umalis ng kusina si Alberto at ang kanyang anak na si Ben. Kusa na rin naglinis si Ben ng mga gamit nila. Bagaman nararamdaman talaga ni Alberto na may gustong sabihin si Ben sa kanya. Wag mo nang ipagpabukas yung gusto mong sabihin sa akin, anak. Nararamdaman ko bawat tingin mo sa akin. Yun ang una niyang salita. Tinigil naman ni Ben ang paghuhugas. Bumuntong huninga ito at tumingin sa kanya. May halong kaba at takot ang ekspresyon nito sa muka. Ngunit kahit halata ang mga yon, gusto pa rin ni Alberto na marinig mula mismo rito ang kung anumang gusto nitong sabihin. Natatakot ako para sa anak ko, Tay. Matagal ko na talagang kinikimkim na hindi ko siya kayang pag-aralin dito sa barangay natin. Lalo na sa eskwelahang ito. Natatakot ako na matulad ako ng ibang ama na mawawalan ng anak. Alam mo naman siguro kung gaano ko kamahalang nag-iisang anak, Tay. Kung maaari, hindi ko na lang muna siya pag-aaralin dito sa elementarya. Siguro,
Kung pwede lang ay sa kabilang barangay na lang kami muna mamamalagi. At doon ko patitirahin ang aking pamilya para sa katahimikan namin. Dahil sa mahabang litanya ni Ben, ay hindi agad nakapagsalita si Alberto. Umupo siya sa upuan. Kinatitigan niya ng maigi ang kanyang anak. Tiyak naman siya na sa naging desisyon ng kanyang anak ay para talaga yung sa ikabubuti ng kanilang kalagayan. Pero nangingibabaw kay Alberto ang isipin na hindi na niya makikita ang kanyang apo. Mangungulila siya rito, lalo pa at malapit ito sa kanya. Si Jose lang kasi ang tanging nag-iisang apo niya. Muling bumuntong hininga si Alberto bago niya kinititigan ang kanyang anak. Kung yan ang kagustuhan mo, ay wala akong magagawa dahil isa ka ng ganap na ama. Anak mo rin si Jose, pero gusto ko ring malaman mong mangungulila ako. Kung wala lang talagang kaguluhan dito sa atin na hindi naman nalulutas, ay hindi ito mangyayari sa atin. Ben, ikaw ang magdesisyon para sa anak mo. Sa katunayan, mas gusto ko na walang mawawala o mamamatay sa ating pamilya. Tumitig si Ben kay Alberto na para bang yun na ang huli nilang usapan. Bagamat hindi na nagsalita pa si Ben, alam na Ben na buo na sa kanyang desisyon na yun na rin ang pinal niyang desisyon. Ilalayo niya sa kaguluhan ang kanyang anak. Habang nagpatuloy siya sa kanyang paghuhugas, ay nasa iniisip din niya ang mga sinabi ng kanyang ama. Si Alberto naman ay hindi na niya ginambala ang kanyang anak. Pumunta siya sa salas at nakita niya ang kanyang apo na naglalaro ng lampara. Ngumiti siya ngunit kalaunan ay napaiyak ng lihim dahil batid niyang hindi na niya madalas makikita ang kanyang mahal na apo. Apo, hindi ka pa ba matutulog? Abay gabi na at bukas din ay marami pa tayong gagawin na maaga sa bukid. Nang marinig ng kanyang apo ang kanyang boses, ay agad itong lumingon sa kanya. Tumayo ito at ngumiti sa kanya. Napangiti na rin si Alberto at lumapit ng kaunti sa kanyang apo. Tatang, totoo po bang sinasabi ninyo? Pupunta po ba talaga tayo sa bukid? Makikita ko na naman ang malaga mo mga baka at makakain na naman ako ng kamuting kahoy, mga isda sa ilog. Niyakap na lang ni Alberto ang kanyang apo. Nakikita niyang nagagalak na ang kanyang apo na pumunta sa bukid. Sabado kasi bukas, may malaking ektarya ng lupain si Alberto sa bukid na may maraming pananim at mga hayop. Sa isang linggo, 3 beses siyang pupunta roon para kumuha ng kanilang supply at makita rin ang mga alagang hayop. Minsan naman ay doon siya namamalagi. Pagkatapos yakapin ni Alberto ang kanyang apo, ay iginiya na niya ito sa kwarto. Pero nahinto siya nang humigpit ang hawak nito sa kanyang braso. Tatang, tabi po tayo matulog. Natatakot po kasi ako sa sinabi mo kanini. Ayaw ko pong mawala o patayin ng mga masasamang nilalang. Maaari po bang tumabi na lang ako sa inyo? Sa sinabing yun ni Jose, yumuko si Alberto para magkatapat ang kanilang mga mukha. Ngumiti siya sa apo at kinuha ang laruan nito para mailagay sa lagayan. Nang makabalik siya, agad na niyang kinuha ang kamay nito. Wala siyang ibang sinabi. Dinala na lang niya ang kanyang apo sa kanyang kwarto. Buwan ng Hulyo ang naging pasukan ng mga bata. Kahit man maganda ang panahon sa Barangay Santa Ana, marami pa ring mga magulang ang nababahala dahil sa isiping kailangang mag-ingat ng kanilang anak sa kanilang pagpasok sa eskwela. Ito rin ang unang araw na mangangamba na naman si Alberto.
Isa kasi siyang kapitan ng kanilang barangay. Bilang pinuno ng kanilang barangay, kailangan niyang panatilihin ang katiwasayan ng kanilang lugar. Kaya ang naisip niya ay ang magmanman siya sa eskwelahan para mabantayan niya ang mga bata na hindi kasama ang mga magulang. Maagang pumunta ng eskwelahan si Alberto nang makasalubong niya ang ilang mga magulang ng mga batang papasok sa eskwela ay binabati siya ng mga ito. Kapitan! Hindi ba papasok ang apo niyo dito sa elementarya? Hindi ko kasi nakita na dala niyo si Jose. Dahil sa kanyang narinig, ay napangiti na lamang siya ng mapait. Kung tutuusin, namimiss na niya ang kanyang anak. Nainggit nga siya nang makita niya ang ilang kaedad niya na dala ang mga apo habang hawak sa kamay na iniingatan ding hindi mapalayo. Ay, hindi rito mag-aaral ang aking apo. Natakot kasi si Ben na kung dito niya papapasukin ang anak niya, baka matulad ng ibang bata nung nakarang taon na bigla na lang nawala o namamatay. Kaya bilang ama rin, iniisip ko lang din ang kapakanan ng aking mahal na apo. Habang sinabi ni Alberto yon, para bang sumakit ang kanyang puso. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matanggap na nasa kabilang barangay si Jose. Pero parati naman niyang iniisip na maging panatag naman ng kanyang apo sa kabilang barangay, kung saan wala roon ang panganib. Kaya nga, Kapitan kung may pera lang kami kagaya ninyo na kayang lumipat sa ibang barangay, naku, ginawa na namin. Sana ngayong taon maging tahimik ang paaralang ito. Ito lang kasi ang tanging gumagambala sa ating mga bata at buhay. Wala naman tayong mapagpipilian kung hindi ang manatili na lamang dito dahil diblib ang ating lugar. Walang masyadong tulong na dumarating. At saka, kung lilipat naman ng paaralan, baka abutin pa ng ilang taon. Kaya, tiis-tiis mo na. Habang nakikinig si Alberto sa mga sinasabi ni Manny, ay biglang may sumigaw mula sa likuran ng banyo na malapit lang din sa kinuupuan ni Alberto at ni Manny. Ang sigaw na yon ay kakaiba at para bang humihingi ng tulong. Agad na nakadama ng pangamba si Alberto. Nagkatinginan silang dalawa ni Manny. Tumayo silang dalawang parehas at pinuntahan nila ang likuran ng banyo. Unang araw pa lang, parang may nangyayari na agad. Huwag naman sanang parehas nung nakarang taon. Ayoko nang maulit pa yon. Nagmadali si Alberto. Sumunod naman sa kanya si Manny na mahalata rin sa ekspresyon ng mukha nito ang takot. Nang nasa likuran na sila ng banyo, ay huminto silang nakaamoy ng isang mabahong amoy. Naamoy mo ba yun, Manny? Bakit parang may namamatay na tao rito? Hindi na nakapagsalita si Manny dahil sa nasaksihan nito. Ang sumigaw ay ang bata na anak lang din ni Manny. Mabuti na lang ay walang nangyaring masama sa anak ni Manny. Ngunit nagimbal sina Manny at Alberto nang makita nila kung ano ang naging dahilan ng pagsigaw ng anak ni Manny. Kamay! Sobrang baho! Naagnas na ang kamay! Ialis mo ang bata dito, Manny. Tumawag ka din ng tulong sa ibang nandito. Diyos ko! Hindi mapalagay si Alberto habang pilit na hindi tumitingin sa naaagnas na kamay ng isang bata. Sa kanyang nakikita, matagal nang nangyari sa bata kung ito man ay kusang pinatay. Lumayo ng kaunti si Alberto. May mga bata sanang lalapit ay pinapaalis niya ang mga ito para hindi matakot sa inaagnas na kamay. Ilang minuto pa ang lumipas bago nakabalik si Danny. Dala na ni Manny ang isang guro na maaga ring nakarating at ang iilang mga magulang na maagang hinatid ang mga anak. Huwag na muna kayong lumapit.
Takpan din ninyo ang inyong mga ilong dahil mabaho itong umoy. At saka, kung maaari, kung sino man sa inyong may kontak sa mga pulis ngayon, pakitawagan din sila para maimbestigan agad ito. Wala akong teleponong dala na iwan ko sa bahay. Naging alerto naman ang isang lalaking guro. Agad itong kumuha ng telepono sa bulsa. Habang ginagawa yon, ramdam rin ang takot nito dahil lalo pa ay bagong guro itong na destino sa barangay Santa Ana. Hindi pa nito alam kung ano ang mga nagaganap nitong mga nagdaang mga taon. Nanginginig na ibinigay ng lalaking guro ang telepono kay Alberto. Sandali lang ay lumayo na muna si Alberto at tumawag sa mga pulisya. Nang magawa niya yon, bumalik siya sa nagkumpul-kumpulang mga tao. Para po sa lahat na nandito, may darating na pong mga pulis. Nais kong ipahiwatig na wag muna kayong lumapit dito. Ang mga bata naman, kung maaari, sa loob na lang kayo ng silid-alaran. At ang mga magulang naman ay bantayan ng maigi ang inyong mga anak. Kaya aga pa'y may nangyayari na agad na masama. Ang tanong ko lang ngayon, wala ba ni isa sa inyo ang nawalan ng anak ngayon? Sa tanong ni Alberto ay nagtinginan ang mga magulang. Sa palagay din naman ni Alberto ay walang tumaas ng kamay. Wala rin siyang natanggap na kahit anong reklamo nitong mga nakaraang araw kung mayroon bang nawawalan ng anak. Kaya't nagtataka rin siya kung kanino galing ang naaagnas na kamay na yon. Diyos ka! Kakabukas lang ng pasokan ay sinalubong na agad ng elementaryong ito ng kababalaghan. Wala na ba tayong epektibong gagawin dito, Kapitan? Mananatili na lang bang ganito ang sitwasyon ng ating barangay? Marami na tayong naranasan na ganito sa paaralang ito. Kung tutuusin, baka hindi talaga mga aswang o kahit anong elemento ang kumuha o pumapatay sa mga bata rito. Hindi makapagsalita si Alberto sa sinabing yon ni Manny. Ang iilang mga magulang na nandoon ay nagbulong-bulungan na parabang wala siyang kwentang kapitan ng kanilang barangay. Napaisip tuloy siya ng malalim. Ilang saglit lang ay umupo siya sa isang malaking bato. Doon siya bumuntong hininga. Tumingin siya sa mga magulang na walang tigil sa kakausap tungkol sa nakitang naaagnas na kamay. Mga kabaryo, wala akong maisip na epektibong paraan para malutas ang misteryong nababalot sa paaralan na ito. Sabihin niyo na wala akong kwentang kapitan ninyo, pero ginawa ko naman ang lahat ng aking makakaya. Pero alam ko na hindi pa rin sapat ang mga yun, kaya hayaan niyo akong mag-isip pa ng mga bagay na pwede kong gawin. Malulutas din natin yon. Hihingi ako ng tulong sa munisipyo para mas mapadali ang kasong ito. Ang lahat ay nakinig lang kay Alberto. Ngunit dama ni Alberto ang bawat emosyon na lumulukob sa mga tao habang nakikinig ang mga ito sa kanya, na parabang isang biro lamang ang kanyang mga sinasabi. Ngunit muli siyang tumayo para muling tingnan ang kamay na naaagnas na. Muli niyang tinignan ng mga tao na parabang nandoon sa mga ito ang may dahilan ng insidente. May isang tanong lang ang bumabagabag sa akin ngayon. Alam kong pwede kayong magalit sa akin dito, pero kung patuloy ko pa rin ito itatago ay walang mangyayari. Baka hindi isang aswang o kahit anumang elemento ang may kagagawa nito. Kung inyong mamarapatin, sa tingin nyo ba'y isa sa inyo ang gumawa nito? Halos lahat ng mga nandoon ay nakukunot ang noo habang nakatingin kay Alberto. Para bang lahat ay hindi gusto ang marinig ang tanong na yon ni Alberto. Bagamat hindi na natakot si Alberto, hindi siya nagpahalata. Habang wala pang nagbibigay ng saloobin sa kanila, ay tinignan niya ang reaksyon ng mga tao. Bumaling ang kanyang paningin kay Manny. Nangunot ang kanyang noo nang makita niyang nakatingin ito sa kanya ng diretsyo
At ang mas nakakagulat pa ay nakangiti ito. Hindi matansya ni Alberto kung ano ang gustong ipalabas ni Manny sa kanyang reaksyon. Lumapit si Alberto sa isang ginang. Pasimple pa rin niyang muling tinignan si Manny, pero ngayon ay may kausap na ito. Walang narinig na saloobin si Alberto sa kanyang tanong, ngunit naman niyang may kanya-kanya itong iniisip. Lihim na napabuntong hininga na lamang si Alberto. Muli siyang umupo sa batong kinauupuan niya. Napaisip tuloy siya na sa kabila ng mga kasong nararanasan niya bilang isang kapitan ng kanilang barangay, ay itong problema na ito lang ang tumagal ng halos 2 dekada. Naniniwala naman siya sa mga sinabi ng mga matatanda noon na dati pang may kababalaghan ang kanilang barangay. Kapitan, kung hindi pa natin gagalawin ang naagnas na kamay ng batang yan, ay baka mas lalong babaho yan. Wala namang magagawa mga pulis dyan kasi wala pang masyadong kagabitan ng munisipyo. At saka tiyak ako na hindi nila pag-aaksaya ng panahon. Ang mahalaga ay makapagbigay ka sa amin, lalo na sa mga bata, ng payapa na barangay. Baka mamaya lang ay may mawawalang bata dyan. Hindi inaasahan ni Alberto ang pagsasalita ni Manny, dahilan para mangunot ang kanyang noo at makaramdam ng inis para dito. Hindi gusto ni Alberto ang ipinapakitang pagkainis ni Manny. Bagaman pinakalma niya ang kanyang sarili para hindi na dumagdag pa sa naunang problema. Ayaw naman niyang may madami pang intindihin. Humarap pagkuwan si Alberto kay Manny at sa ibang nandoon. May kakayahan ng mga pulis na alamin ang katotohanan. Magtiwala lang tayo sa kanilang mga paraan. Bilang kapitan ninyo, ay gusto kong sumunod sa kanilang patakaran dahil yun ang makakapagpabuti sa atin. Alam ko naman na nag-aalala kayo ng sobra para sa kalagayan ng inyong mga mahal na mga anak. Pero ito na muna ang magagawa natin. Walang nagawa ang mga taong nandoon kung hindi ang sumang-ayon na lamang dahil kung tutuusin, wala silang magagawang paraan. Napanatag naman si Alberto. Ngunit si Manny, nang tinignan ni Alberto, ay nasa likuran na ito ng bahagi ng nagkukumpul-kumpulang mga tao. Makaraan ng 1 oras ay dumating na ang mga pulis. Agad na nagsikilos ang mga ito. Nagtanong ng kung ano-ano kay Alberto at sa mga tao. Marami pa ang mga itong ginawa sa naagnas na kamay. At sa huli, hindi pa rin ito matukoy kung kanino ang nasabing naagnas na kamay. Umuwi sa bahay si Alberto na nalulungkot at hindi siya mapalagay dahil hanggang ngayon, hindi pa rin niya matugunan ang kasalukuyang problemang hinaharap ng kanilang barangay. Pagpasok niya sa bahay, ay sinalubong agad siya ng kanyang anak. Tay, nabalitaan ko po ang nangyari kanina, kaya umuwi ako para kamustahin ka. Hindi pa rin matukoy kung anong dahilan ng problema yun. Di rin ako mapalagay at kinakabahan ako na parang bukas din may mangyayari namang hindi maganda. Hindi ho ba kayo nag-request sa mga pulis na magbantay na muna sila sa ating barangay? Ginawa ko na yan, Ben. Ang hindi ko maintindihan talaga ngayon ay kung bakit ito ginagawa ng kung sino mang may punot dulo ng lahat ng kaguluhang ito. Umupo si Alberto sa upuan. Napahimas na lamang siya sa kanyang muka. Bumuntong hininga naman si Ben bago ito tumabi sa kanya. Ilang minuto muna silang tumahimik. Saglit lang din ay may inilabas na litrato si Ben at ipinakita ito sa ama. Tay, may nakausap ako kahapon sa Barangay Kulpan. Isang babaeng matanda. Kahit hindi ko pa siya sinabihan sa akin gustong sabihin, ay nalaman na niya agad yun. Isa siyang albularyo at marami na siyang napatunayan sa kahit na anong bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Tay, baka siya na makakatulong sa iyo at dito sa barangay natin. Kung gusto mong puntahan siya, ito ang kanyang litrato.
Napatulala na lamang si Alberto sa mga impormasyong sinabi ng kanyang anak. Noon pa man ay nais niyang gawin ang lumapit sa albularyo, bagaman nagdadalawang isip siya. Pero ngayon, ito na siguro ang tamang panahon para humingi ng tulong sa isang albularyo. Tiningnan ni Alberto ang kanyang anak. Ngumiti siya. Ngayon, naramdaman na ni Alberto na may kasagutan na ang problemang kinakaharap ng kanilang barangay. Maraming salamat sa mga suhestyon mo, Ben. Matagal ko talaga iniisip ang bagay na yan pero nagdadalawang isip ako, anak. Alam mo naman na kasi hindi ako naniniwala agad sa ganyang mga bagay pero hindi ko na rin matiis. Ang mga pulis ay wala ring magawa. Kaya inalapit ko na ito sa albularyo. Pwede mo ba akong samahan bukas? Sa mga oras na yon, si Ben ang tanging makakatulong sa kanya sa ibang paraan para mapuksa ang problema nila. Kahit pa man nakakita na siya ng paraan, nangangamba pa rin si Alberto na kahit ang isang albularyo ay walang magawa para sa kanilang problema. Nandito lang ako, Tay. Tutulungan kita sa mga problemang kinakaharap ng mga tao mo dito. Para na rin naging bahay ko ang Santa Ana dahil sa mga naranasan kong kasiyahan dito. Kaya kung ano man itong sigulot na bumabalot ngayon, ay dapat na itong mawala. Bigla na lang umusbong ang problemang ito, anak, sa barangay natin. Maraming taon na ang lumipas. Pero kahit ni isa sa mga kapitan na nauna pa sa akin ay walang nagawa para mapuksa ang problema. Tumayo si Ben. Dala nito ang isang tasa ng kape. Lumapit ito sa isang bintana para tanawin ang gabing tahimik. Ngunit parang nagbababala ng isang pangyayaring hindi maintindihan. Habang hawak nito ang tasa ng kape, ay tumitig si Ben sa isang tuktok ng bundok na tanaw niya. Tay, iniisip ko na rin na ang maaring dahilan ng kaguluhan ng ating barangay ay baka dahil ito sa pagbabago ng panahon ngayon. Maraming beses na akong pumunta sa lungsod at maraming kakatuwang bagay na rin ako nakikita. Iniisip ko rin na baka dahil ito sa gobyerno. Kumbaga, ginawa nilang paraan ng pagpatay sa mga bata para lang matakot tayo at iwan natin ang masaganang barangay na ito. Kasi Tay, matagal nang may kagamitan ng munisipyo natin. Tingnan mo mga pulis natin. Hindi man lang nagsaliksik ng maayos sa nangyari ngayong araw. At baka isa rin sa maaring dahilan ay ang mga aswang na nasa kabilang baryo. Yun ang mahabang pagsasalita ni Ben. Bawat bigkas ng salita nito ay talagang may pinaguhugutan ng lalim. Isa pa, karapatan ni Ben ang maglabas ng kanyang hinaing, lalo pa at pinapakinggan siya ng kanyang ama. Nalilito na ako, Ben, sa mga bagay na ito. Kasi sa mga sinabi mo ay maaaring totoo ngayon. Pero paano mo naman ipapaliwanag ang ibang bagay na nakikita ng mga tao? Yung sa eskwelahan na kahit na nasa loob na ng silid ng paaralan ay bigla na lang nawawala ang isang bata. Kahit todo bantay naman ng mga guro. Yung bigla na lang sisigaw ng wala sa oras. Yung nagsasalita na parang nasa ilalim ng lupa o sa loob ng bata. Maraming misteryo na nangyari sa loob ng paaralan na hindi kayang magawa ng isang taong walang kapangyarihan ng ganon. Tiyak ko na isang demonyo ang may kagagawan nun. Pinagmasdan lang ni Ben ang ama nito habang unti-unti nang inuubos ang iniinom na kape. Naniniwala naman siya sa sinabi ng kanyang ama. Ayaw niyang hindi maniwala dito dahil maraming misteryosong pangyayari na ang naganap sa loob ng eskwelahan na iba sa mga yon ay nasaksihan niya. Nang maubos na niya ang kanyang kape, ay tumalikod na siya sa kanyang ama. Hindi na rin nagsasalita si Alberto. Damang-dama ni Ben na sobrang nalilito, nangangamba at napapagod na ang kanyang ama. Napabuntong hininga muna siya bago pumasok sa kanilang kusina.
Kinabukasan ay maagang nagising sina Alberto at Ben. Matapos silang mag-agahan, ay pinuntahan nila agad ang sinabi ni Ben na albularyo para sabihin dito ang lahat at humingi na rin sila ng tulong. Anak, hindi mo naman sinabi sa akin na nakatira pala sa gubat ang albularyong ito. Baka hindi nga siguro ito ang tamang daan, Ben. Mahigit 1 oras na nilang tinatahak ang daan na sinabi ng kanilang pinagtanungan kung saan pwedeng makita ang sinabi nilang albularyo. Ngunit hindi pa man sila nangangalahati ay parang gusto nang umatras ni Alberto. Tay, ito na lang ang nakikita natin pag-asa. Kahit magtiis tayo. Akala ko nga rin ay madali lang makita ang bahay ng albularyong ito eh. Hindi pa man umabot ang 2 oras ay may nakita na silang usok. Pagod si Alberto at Ben, ngunit nang makita nila ang isang kubo na parang bahay ng isang matanda ay nabuhayan silang dalawa. Nagkatinginan sila. Ito na nga siguro yung bahay na hinahanap natin, anak. Humahangos sa pagod si Alberto. Si Ben naman ay muling naglakad para makalapit na agad sila sa bahay ng albularyo. Ngunit hindi pa man sila nakalapit ay nakaramdam na sila ng kaba dahil baka sa isipin ng albularyo na sila ay masamang mga tao. Hindi na muna sila lumapit sa bahay nito. Nagtinginan sila nang may marinig silang malakas na hampas mula sa loob ng bahay. Anak, wala ba tayong gagawin dito kundi ang tumayo lang? Hindi sumagot si Ben. Nakatitig lang siya sa pintuan ng bahay. Saglit lang ay bigla itong bumukas. Nanlaki ang mga mata ni Ben nang masilayan niya kung sino man ang lumabas ng bahay kubo. Maging si Alberto ay hindi na rin siya nakapagsalita dahil sa kanyang gulat. Si Dino ba yan? Bakit iba ang nasa aking litrato? Paanong nangyaring naging albularyo si Dino? Nalilito si Ben sa mga nasaksihan niya. Pero nakangiti lang si Dino nang makita sila nito. Lumabas si Dino ng tuluyan sa bahay niya. Nakangiti pa rin ito na para bang alam nitong pupunta sila para humingi ng tulong. Si Alberto naman ay hindi maintindihan ang nasa kanyang harapan. Nasa isip nito kung bakit naging isang albularyo ang kanyang kapatid. Kapatid ni Alberto si Dino. Ngunit ayon sa kasaysayan ng kanilang pamilya, wala ni isa sa kanila ang may kakayahan na maging isang albularyo. Dino, kapatid ko, bakit ka naging isang albularyo? Hindi naman tayo ganito o matagal nang itinago sa akin ng mga magulang natin. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin ang lahat? Naguguluhan ako. Dahil sa sinabi ni Alberto ay malakas na natawa si Dino. Mas lalo pa itong lumapit sa kanilang dalawa. Hindi pa rin nawawala ang nakakaloko nitong ngiti. Tinanggal din ito ang nakatali sa noo na isang panyo. Hindi ako ang hinahanap nyo. Mali rin ang iniisip mo, Alberto, na nagsisinungaling ang mga magulang natin. Estudyante lang ako ni Anglo. Siya ang tunay na hinahanap ninyo ngayon. Pero wala siya dito ngayon dahil may hinahanap siyang halaman sa gubat. Pero mamaya din ay uuwi na yon. Pwede ko bang malaman kung bakit kayo nandito? Napanatag si Ben at Alberto nang marinig ang mga paliwanag ni Dino. Mabuti na lang din ay hindi naging masamang tao ang kapatid ni Alberto. Tumuloy muna sila sa maliit na bahay. Binigyan din sila ng tubig ni Dino. Bagaman, nalilito pa rin si Alberto kung bakit gusto ni Dino ang maging isang albularyo kahit wala naman silang ganong kakayahan. Todo ang titig ni Alberto sa kanyang kapatid sa tuwing kausap ni Dino si Ben. Sa kanilang paghihintay kay Anglo, naikwento na lahat ni Alberto ang nangyari sa kanilang barangay. Maging si Dino ay si Anglo din ang naisip na paraan para makatulong sa kanila. Ikinuwento rin na Dino na si Anglo
ay isang magaling talagang albularyo. Ngunit mas pinili nitong mamuhay sa isang gubat para hindi ito pagkaguluhan ng mga tao. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakaramdam ng kakaibang enerhiya si Alberto, kaya sinabi niya agad sa kanyang dalawang kasama, Nararamdaman ba ninyo yung enerhiyang kakaiba ngayon? Sumang-ayon sa kanya ang dalawang kasama. Tumitig sa kanya si Dino at ipinaliwanag nito kung saan galing yon. Malapit na si Anglo. Ganyan ang papalabas niyang enerhiya sa tuwing uuwi siya. Pinapaalis niya ang kahit na anong hindi magandang elementong naliligaw dito, malapit sa bahay niya. At kung minsan ay habang tinatahak niya ang mga daan, huwag kayong matakot sa kanya. Pagkamangha ang namanghang namayani sa mukha ni Alberto sa mga pinagsasabi ng kanyang kapatid. Hanggang ngayon, na naipaliwanag pa rin ito ang dahilan kung bakit ito gustong maging albularyo, ay hindi pa rin siya makapaniwala. Saglit lang ang lumipas nang naging tahimik sila at hinintay na lang ang pagdating ni Anglo at sa wakas, nasa labas na ito ng bahay. Dino! Sino ang bisita na nandito ngayon? Bakit nila tayo natuntun sa ganitong kalayang gubat na ating tinitirhan? Kumunot ang noo ni Alberto at Ben nang sabihin yun ni Anglo, pero namangha silang dalawa nang makita ang itsura at balat nito. Maputi si Anglo. Nakasuot ito ng mahabang maputing damit at pati rin ang panyong nasa noo nito. Napatitig na lamang si Alberto at kinakabahan dahil para bang hindi mabuting tao si Anglo. Sila po ay hihingi ng tulong sa inyo. Kapatid ko si Alberto at pamangkin ko naman to na anak niya. Nandito po sila dahil sa misteryong nangyayari sa kanilang barangay at hindi po nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Nakinig lang si Anglo sa mga paliwanag ni Dino. Maraming narinig si Anglo tungkol sa mga nangyayari sa kabilang barangay dahil sa mga kaibigan niyang sigbin, kaya hindi na rin siya nagulat nang malaman niya kung ano ba talaga ang pakay ng dalawang bisita ngayon. Matutulungan ko lang kayo kung may ibibigay kayo sa akin na kahit anong makakain ko. Kung wala, bumalik na lang kayo dito. At saka, tama nga ang aking hinala ng kahit nasa malayo pa ako. Naramdaman niyo ba ang enerhiyang ipinalabas ko? Dahilan yun sa naramdaman kong may sumusunod sa inyong masamang elemento na galing sa inyong barangay. Mabuti na lang ay naramdaman ko agad yon. Mahabang pagsasalita ni Anglo na ikinamamangha ni Ben at Alberto. Bago ito tumuloy sa sariling bahay, ay inilabas nito sa munting sisidlan na gawa sa dahon ng nyog ang maraming halaman. Iniligay nito yon sa lupa. Nagsalita rin si Anglo nang hindi naiintindihan ni Ben at Alberto. Nang matapos ito, tumuloy na ito. Walang ibang ginawa sina Alberto at Ben kundi hintayin ang pagsasalita nito. Umupo siya sa upuan na hindi pinapaupuan ng kahit na sino. Tumingin ito sa kanilang dalawa at kakaiba ang pagtitig nito. Ayaw ko mang sabihin na Mayo ngayon at tiyak ako na mag-aasik na naman ng lalaking yon sa inyong barangay. Kaya maghanda kayo sa maaari niyong gawin sa ikalawang linggo ng buwan ng Mayo. Mabuti na rin na nandito kayo para malaman ninyong maaari ko naman kayong matulungan. Narinig niyo ba ang sinabi ko kanina? Hindi ko kayo matutulungan kung wala kayong ibibigay sa akin. Ay, Tatang Anglo, may dala kaming mga prutas at gulay. May pera din kaming dala. Sapat na ba yun? Salamat dahil matutulungan mo kami sa problemang nararanasan ng aming barangay. At saka, sino ba ang sinabi ninyong lalaki? Dahil sa narinig na Alberto, ay agad siyang natakot at gusto niya agad malaman ang sinabi nitong lalaki
at kung paano siya nito matutulungan. Wala kasing ibang laman ng kanyang isipan sa mga sandaling yon, kundi ang matigil na ang kaguluhang nararanasan ng kanyang barangay. Ayaw na niyang marinig pa kinaumagahan na mayroon na namang nawawala o namatay na bata. Sawang-sawa na siya. Kilalang kilala ninyo ang taong yan, pero dahil magaling siya at makapangyarihan, hindi niyo siya napapansin. Nakakasalamuhan niyo o nakakausap, kaya't hanggang maaari, mag-iingat kayong lahat. Alam ko na isa sa mga araw ng buwan ng Mayo, ito ay hindi lamang mga bata ang mawawala o mamamatay. Nanginig ang mga tuhod ni Alberto nang marinig niya yon, sapagkat hindi man niya pag-akusahan ay si Manny ang kanyang iniisip. Ayaw niyang isiping gawing suspect si Manny dahil mabait na tao ito at alam niyang may pagmamahal ito sa kapwa. Naisip din na Alberto na simula ngayon, kahit sino man sa kanila ay may kakayahang maging suspect. Napailing na lamang si Alberto. Masasabi mo bang mapupuksa namin ng lalaking yan, Mang Anglo? Kung alam mo ang paraan, pwede mo na ba kaming turuan? Hindi ko na kasi kaya ang magkaroon pa ng pagkawala ng mga bata o may mangyari man lang na masama sa aming barangay. Ay, mahirap puksain ng lalaking yon. Malakas siya. Isa siyang aswang, isang mangkukulam, isang albularyo, at mukha ring anak ng isang demonyo. Marami rin siyang kaibigan na hindi ninyo nakikita. Lalo pa ngayon na buwan ng Mayo, malakas ang kanyang kapangyarihan. At kung malakas ang kanyang kapangyarihan, ay mabilis din niyong makita ang kanyang kahinaan. Sa mga naririnig niya, habang nakatitig kay Mang Anglo, maraming bumabalot na emosyon sa kanyang katawan. Takot si Alberto na baka hindi nila malabanan ang kung sino mang lalaking may dahilan ng kanilang kaguluhan. Balungkot siya dahil sa ideyang baka marami na namang mawawala. Habang napatitig si Anglo sa isang kagubatan, ay nagsasalita pa rin ito. Itong sasabihin ko sa inyo ay sana'y makatulong sa inyong lahat. Kahit makapangyarihan siya, magsama-sama kayong pumunta kung saan siya naninirahan. Nasa likuran ng eskwelahan, eksaktong makikita nyo ang puno ng mangga. Umikot kayong lahat doon ng 10 beses at mapupunta kayo sa kanyang tirahan. Huwag niyong kalimutan ang magdala ng maaari ninyong sandata. Kahit ano, basta sa tingin ninyo ay makakatulong para mapatay ninyo siya. Napatingin si Alberto sa kanyang anak at sa kanyang kapatid. Kahit papaano ay naibsan ng kanyang takot at napunan ng kaunting tuwa. Muntik nang mawalan ng pag-asa si Alberto. Ngunit nagulat si Alberto nang tumayo si Anglo. Ngunit huwag kayong magpakampante dahil hindi nyo alam kung ano ang kanyang kayang gawin sa inyo. Hindi ko rin alam kung papaano, pero kung kaya mong kumuha ng isang malaking bulaklak sa kanyang silong o kumuha ng isang hibla ng kanyang buhok at sunugin ito, sa tingin ko'y yun din ang tamang paraan. Pero huwag kayong makampante. Gumawa kayo ng paraan habang nasa kanyang tirahan niya kayo. Huwag kayong matakot sa kanya. Kung kaya lang ni Alberto ang labanan ang kapangyarihan na mayroon ng lalaking yun, ay gagawin niya. Hindi naman kaya ni Alberto ang mangkulam, tumawag ng mga elemento, o hindi rin siya isang albularyo. Kaya muling nabalot ng sobrang takot ang kanyang katawan. Wala nang ibang sinabi si Anglo. Pumasok na ito sa loob ng bahay na parang walang nangyari. Tapos na ang pagbibigay ni Anglo sa inyo ng mga dapat ninyong malaman at gawin. Kaya kung wala na kayong ibang katanungan ay maaari na kayong umalis para tumungo sa inyong barangay. May nakikita akong katiwasayan sa inyong mga hangarin. Sa muli nating pagkikita, Kuya Alberto. Yun ang naging huling salita ni Dino
bago ito tumalikod at sumunod kay Anglo. Sa isip ni Alberto ay hindi na niya tunay na kilala ang kapatid niya. Talaga namang marami nang nagbago dito. Bagaman nabalik din si Alberto sa kanyang wisyo, tumingin siya kay Ben para yayain itong lumabas na ng bahay at umuwi na sila. Kinabukasan ay naghanda na si Alberto para ipagbigay alam sa kanyang kabarangay ang naging plano niya at mga nalaman niya. Gusto niyang kumbinsihin ang mga ito na sumunod sa kanya. Nasa harap na siya ng kanilang maliit na barangay hall ngayon. Maraming tao ang nagtitipon-tipon para sa kanilang magiging handa. Nang makapasok na siya ng tuluyan, kita niya pa rin ang takot sa mga mata ng iilang mga matatanda. Hindi niya pinapasok ang mga bata ngayon para hindi na muling mawala ang mga ito. Tumuntong na agad si Alberto sa entablado. Narito kayo para makinig sa akin at tulungan ako sa aking gagawing plano. Para matukoy na natin ang misteryong bumabalot sa ating lugar, lalo na mismo sa eskwelahan na malapit sa sementeryo na naging sentro ng kababalaghan. Pero bago yon mga kabaryo, nais ko munang sabihin sa inyo na pumunta kami ng anak ko sa kabilang barangay para humingi ng tulong kay Anglo. Marami kaming nalaman dahil matagal na palang alam ni Anglo ang lahat. Marami rin siyang sinabi sa amin katulad ng kung paano natin mapupuksa ang kalaban. Oo, kilala ni Anglo ang dahilan ng pagkawala ng mga bata at pagkamatay ng mga ito. Kaya ngayon, magtitipon-tipon tayo para puksain ang lalaking yon. Mula rito sa aking kinalalagyan, wala siya dito. Tiyak akong alam na rin niya na may sinasabi na ako at may alam. Si Manny, kahit hindi sinabi ng albularyo kung sino ang lalaki, tiyak ako na si Manny ang may kagagawan ng lahat. Tahimik ang lahat ng nakikinig kay Alberto at nang matapos siya ay yun naman ang panahon para mag-ingay ang mga tao. Habang nasa harapan si Alberto at gusto niyang may sasabihin pa siya, bigla na lamang may tumayo at nagtaas ng kamay. Nagtanong agad si Alberto. Nakuha naman nito ang pansin ng ibang naguguluhan sa nangyari. Kung ganon mga kabaryo, hindi na tayo dapat magpaligoy-ligoy pa. Puksain na natin si Manny. Siya lang pala ang may dahilan ng lahat. Pero tiyak din ako na hindi natin siya mapapatay dahil makapangyarihan siya. Naguguluhan pa nga ako kung siya nga ba? Kasi kanina lang, nakita ko siyang nag-aasikaso ng kanyang mga manok. Makinig kayo sa aking sasabihin. Mamayang gabi, magtipon-tipon tayong lahat sa eskwelahan. Magdala kayo ng sundang, bawang, asin, at kung ano-ano pang dapat nating ipanglaban dito. Papatayin natin si Manny. Tutuklasin natin kung siya nga ba ang tunay na aswang. Sa nakikita ni Alberto, may namumuo ng pag-asa sa bawat mukha ng mga ito. Bilang kapitan ng kanilang barangay, kahit papaano ay nasisihan na siya sa nangyayari ngayon. Kinagabihan, maingay ang mga tao sa labas ng eskwelahan. Kahit may mga sapat silang dalang pwedeng ipatay kay Manny, ay alam nilang hindi pa rin ang mga ito uubra. Mga kabaryo, kakayanan natin ang lahat ng ito para sa ating mga pamilya, sa ating barangay, para sa mga bata na nawala at pinatay. Lalaban tayo! Nagsigawan ng lahat. Lahat ay porsigidong mapuksanan nila ang puno at dulo ng lahat ng misteryong bumapalot sa eskwelahan. Pumasok na silang lahat na may dalang lungkot, galit, pagkasawi at pagkamuhi. Ngunit ang lahat ay nahinto nang biglang may isang malakas na hangin ang nagpatigil sa kanila. Lahat sila ay nakaramdam ng matinding takot. Mga kabaryo, huwag tayong magpapagapi. Lalaban tayo. Huwag ninyong ipakita ang inyong takot.
Yun ang sigaw ni Alberto sa lahat. Nawala ang malakas na hangin. Nakaramdam si Alberto ng hindi maipaliwanag na enerhiya, katulad ng dating nandoon siya sa bahay ni Anglo. Nangunot ang kanyang noong. Saglit na naging tahimik ang paligid, ngunit pagkaraan ng ilang minuto ay may biglang isang malakas na sigaw, dahilan para magtakip sila ng kanilang mga tenga. Malakas yun, para bang pinapahina sila ng isang sigaw na hindi matumbasan ng kahit na ano. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ba tayo lalaban? Hindi ba tayo tatakbo? Hindi ba natin inilalagay sa ligtas ang ating mga salita? Mga kabaryo, hindi tayo dapat maghiwa-hiwalay. Pupunta tayo ng sabay-sabay sa likod ng eskwelahan at makikita natin agad ang isang malaking puno ng mangga. Iikot tayo doon ng 10 beses para makapasok sa loob ng tirahan ni Manny. Ngunit muli silang nagulat sa isang malakas na hangin. Nagsigawan silang lahat na parabang yun na rin ang katapusan ng kanilang mga buhay. Napapikit na lang din sila. 2 minuto yung tumagal hanggang sa humupa na ay napatingin sa kanyang harapan si Alberto at nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Talagang nanginig ang kanyang mga tuhod at parang nawala ang lahat na kanyang pinaghirapan. Mang Anglo, bakit ka nandito? Hindi sumagot si Anglo. Tumingin ito sa mga kasamahan niya. Ngumiti ito ng nakakaloko at yon ang mas lalong ikinagulat ni Alberto. Hindi tuwa ang naramdaman niya kundi isang takot. Kung nandito natutulong si Anglo sa kanila, bakit hindi niya maramdaman yon? Sila ba ang maipapakain mo sa akin, Alberto? Sila na ba ang isasakripisyo mo para hindi na ako manggulo sa barangay ninyo at lalo na dito sa eskwelahan ninyo? Nakakatuwa naman dahil marami pala sila. Pangihina, gulat, takot at lito ang namayani ang nabalot sa mga katawan ng mga kasamahan ni Alberto. Maging si Alberto ay napatingin sa kanyang mga kasamahan na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya. Hindi totoo ang sinasabi niya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Siya ang sinasabi kong tumulong sa akin. Pero mukhang siya palang dahilan ng lahat ng ito. Niloko mo ako, Anglo. Isa kang demonyo. Galit na galit si Alberto. Kung may kapangyarihan lang siyang kayang pumatay ng isang kagaya ni Anglo, ay hindi na siya magdadalawang isip. Nang magpakita si Alberto ng kanyang galit, ay tumawa lang ng malakas si Anglo na parang batang nangiinis ng kalaro. Mabuti naman at napaniwala kita. Alam mo ba na pinatay ko na lang din si Dino? Baka kasi siya hindi niya ako matutulungan sa plano kong patayin kayong lahat dito. Hayop ka talaga, Mang Anglo. Mapupunta ka sa impyerno. Papatayin kita! Kaya mo ba akong patayin, Alberto? Isa ka lang sisiw sa akin. Isa akong agilang malayo at mataas na ang nalipad. Kahit na alam ni Alberto na wala silang laban kay Anglo, tumingin siya sa kanyang mga kasamahan. Sa isip niya, may pag-asa pa siya dahil nasa likuran na lamang niya ang kanyang mga nasasakupan. Ngumiti siyang nakatingin kay Anglo. Alam namin na isa kang demonyo. Alam namin na isa kang mangkukulam at aswang. Kahit marami kang kapangyarihan, nandito naman ang aking kasamahan para puksain ka. Bagaman hindi nakitaan ni Alberto ng kahit na anong sindak si Anglo, sa isang kisap mata lang ay biglang nag-iba ng anyo si Anglo. Namumula ng sobra ang mga mata nito. Nagkaroon ng matulis na sungay at nagkaroon din ng pakpak na parabang pakpak ng isang paniki. Si Alberto naman ay tinignan niya ang kanyang kasamahan na takot na takot. Pero itinaas ni Alberto ang kanyang dalang sulo. Malakas ang apoy nun, kaya hindi sila makukuha ni Anglo.
Mga mangmang! Walang laban sa akin ang lahat ng yan! Pagkatapos sabihin yun ni Anglo, ay pumagaspas ng malakas ang pakpak nito na siyang dahilan para humangin ng malakas na malakas. Namatay ang apoy sa kanilang mga sulo. Ang takot na naramdaman ni Alberto ay napalitan ng galit. Kung pinaniniwala at binidog lang siya ni Anglo, ay magagawa din niya yun kay Anglo. Habang nasa taas pa rin nila si Anglo, ay nagulat ito nang biglang malakas na tumawa si Alberto. Nangunot ang noo ni Anglo at para itong naiinis, kaya lumipad ito ng mas mataas pa. Huwag mo akong hamunin, sisiw! Kaya kitang patayin ngayon din! Umatake sa kanila si Anglo. Bagaman nagbigay ng malakas na sigaw si Alberto sa kanyang kasamahan. Itaas ninyo ang inyong mga itak at ang kahit na anong matutulis na mayroon kayo. Kung malapit na siya, ay hagisan ninyo ng petrolyo, asin at bawang. Ang lahat naman ay nagsipaghanda. Nang malapit na si Anglo ay ginawa nila yon ng sabay-sabay. Nang matamaan nila si Anglo ay sumigaw ito ng napakalakas. Nagdiwang ang mga kasamahan ni Alberto nang bumaba ang lipad ni Anglo. Nang muli itong aatake sana, ay binato ni Alberto si Anglo ng apoy pero hindi ito natamaan. Muling nagbigay ng utos si Alberto. Patabaan niyo siya ng mga apoy! Kung matatabaan natin ang aswang niyan, tiyak akong magliliyab siya sa apoy! Nagsipaghanda ulit ang kanyang mga kasamahan. Nakikita ni Alberto na kaya nilang puksain ang kagaya ni Anglo. Nagsigawan sila nang natamaan nila ito ng apoy. Ngunit nagulat sila nang hindi man lang nasaktan si Anglo. Muling umatake si Anglo. Sa muling pag-atake nito ay nanginig ang lahat nang biglang tumaas ang pakpak nito at naging matulis. Nagbigkas din ng mga salita si Anglo na hindi naiintindihan ng lahat. At dahil sa kanyang mga salita ay hindi sila makagalaw. Tingnan natin kung makakaya ninyo ako! Kung tutuusin, hindi pa ako nagbigay ng aking sobrang kalakasan. Ayaw kong mag-aksaya sa inyo ng aking kapangyarihan. Sino ba kayo? Masarap ang mga batang pinapakain niyo sa akin sa loob ng mahabang panahon. Tanging mata lamang ang maigalaw ni Alberto. Sa mga oras na yon, walang ibang magagawa si Alberto. Kitang-kita niya ang mga luha ng kanyang mga kasamahan. Alam niya na sa isang atake lang ni Anglo, mawawalan sila ng ulo. Kinabahan na si Alberto. Wala siyang maisip. Mas naririnig pa niya ang kabog ng kanyang puso. Naipikit na lamang ni Alberto ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo ito. Pero mukhang wala na tayong pag-asa. Hanggang dito na lang siguro ang mga buhay natin at ang pangarap nating kapayapaan para sa ating barangay. Masaganang tumulo ang mga luha ni Alberto. Ganon din ang nakita niya sa kanyang mga kasamahan. Naipikit na lamang niya ang kanyang mga mata at tinanggap na katapusan na nilang lahat. Tahimik silang lahat. Hindi na alam ni Alberto kung ano ang nangyayari. Ayaw niyang makita ang magaganap na pagpatay ni Anglo sa kanilang lahat. At sa mga sandaling yun, bumalik sa kanyang alaala ang mga masasayang nangyari sa kanyang buhay noon. Saglit lang ang lumipas, ay narinig nila ang pagaspas ni Anglo. Muli itong nagsalita ng mga hindi naiintindihan na mga salita. Ganyan nga ang gusto kong makita! Nahihirapan kayong mga maihinang nilalang! Tama lang naman na wala kayo dito sa mundo kasi wala kayong mga kwenta. Marami kayong ginawang kasalanan. Hindi ko na isa-isahin ang mga yun kasi baka masikatan tayo ng araw. Marami pang sinasabi si Anglo, ngunit hindi man lang sila nito agad inatake na para bang mas pinapahirapan sila nito ng sobra. Naidilat ni Alberto ang kanyang mga mata. Tinignan niya ang kanyang mga kasamahan. Nakikita niyang
mas lalo lang ang mga itong nasasaktan. Ngunit nang mapatitig siya sa isang sulok, may nakita siyang anino ng isang lalaki. Minasdan niya ito ng maigi. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Manny. Pero nawala rin ang tuwang nadama dahil akala niya si Manny ang aswang na gumagambala sa kanilang lahat. Paano ba yan? Wala na akong sapat na oras para patagalin pa ang pagpatay sa inyo. At naamoy ko rin ng mga dugo ninyo na mga walang sakit. Kakainin ko kayong lahat at gagawin ko kayong sariwang dinuguan. Pagkatapos magsalita ni Anglo, ay tumawa lang ito. Muling ipinagaspas nito ang kanyang mga pakpak. Inihanda ni Anglo ang kanyang sarili. Doon lang din nakita nilang lahat ang pagbabago nito ng anyo. Umaapoy si Anglo. Naging mas matulis ang mga ngipin nito at naging mas pula ang mga mata. Patayin mo na kaming lahat, Anglo! Huwag kang magtira ni isa! Bilisan mo! Yun ang naging sigaw ni Alberto na parabang handa na siyang mawala sa mundo. Dahil sa kanyang mga sinabi, ay mas lalong nagkaroon ng gana si Anglo. Tumaas ng tumaas ang lipad nito. Nang nasa itaas na ito ay sumigaw ito ng napakalakas. Aatake na ito. Naipikit na lamang ni Alberto ang kanyang mga mata. Naghintay na lang din siya kung kailan na siya mawawalan ng buhay. Ngunit naidilat ni Alberto ang kanyang mga mata nang sumigaw si Anglo ng malakas na para itong nasasaktan. Sana tama ang kanyang hinala. Mamamatay ka, Anglo! Hindi ka mabubuhay dito sa mundo! Mapupunta ka sa impyerno! Sigaw yon ni Manny na nagpagulat sa kanilang lahat. Nang makita nila ang pagbagsak nito, ay nakagalaw din sila. Namumuo sa loob ng katawan ni Alberto ang kasiyahan. Alam niyang tutulungan siya ni Manny. Alam niyang nawala si Manny para humingi ng tulong. Tama nga ang kanyang hinala. Kung ako sa iyo, sumuko ka na! May dalang isang matulis na kahoy si Manny. Yun ang naging dahilan para manghina ng tuluyan si Anglo. Sumpa yun sa kagaya nitong aswang. May bitbit din na mataas na buntot ng pagi si Manny. Nang tignan ni Alberto ang kanyang mga kasamahan, ay sumugod ang mga ito habang nasa lupa pa si Anglo at nangihina ito. Walang hinto ang mga kasamahan niya. Sa kalagitnaan ng gabi, naririnig nilang lahat ang sigaw ni Anglo na nasasaktan ng sobra. Yan ang nararapat sa isang kagaya mo na mangkukulam, aswang at demonyo pa. Wala kang puwang dito sa aming mundo. Ang kagaya mo ay salot! Sigaw yun ni Alberto habang patuloy niyang hinahampas ng sundang si Anglo. Hanggang sa sumapit ang 12:00 ng gabi, ay huminto silang lahat at tinignan na lamang nila ang patay na katawan ni Anglo. Bumalik ito sa dati nitong anyo. Patawad sa inyong lahat kung ngayon lamang ako dumating. Pumunta kasi ako sa kabilang munisipyo para humingi ng tulong sa isang albularyo na maganda talaga ang saloobin. Ngayon na napatay natin ang aswang na siyang dahilan ng misteryo na ating barangay. Sana maging panatag na tayong lahat. Kasabay ng ating pagpatay sa kanya ay ang ating bagong simula. Napangiti si Alberto dahil sa katapangan ni Manny. Nagsigawan din silang lahat dahil alam nilang wala nang gigimpal sa kanila, lalo na sa kanilang mga anak. Umuwi sila dala ang bangkay ni Anglo. Susunugin nila ito, yun ang nararapat. Nang nasa harapan na sila ng kanilang barangay hall, ay nagtipon-tipon ulit silang lahat para sa susunuging bangkay ni Anglo. Habang nagliliyab ang apoy, ay nilapitan ni Alberto si Manny. Maraming salamat sa tulong mo, Manny. Noong una akala ko, ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito. Sinabi ko pa sa kanilang lahat na ikaw ang aswang, mangkukulam. At kahit ano pang tawag kay Anglo na siyang dahilan sa kaguluhan ng ating barangay. Ngunit pinatunayan mo lang na hindi ikaw yon.
humihingi ako ng kapatawaran sa iyo, Manny. Tinignan siya ni Manny at ngumiti ito sa kanya. Umakbay si Manny kay Alberto. Di naman ako galit sa iyo, Kapitan. Pinakita mo lang sa amin ang iyong pagiging matapang at may kakayahan na magbigay sa amin ng kapayapaan dito sa ating barangay. Mabuti na lang talaga. Hindi ako sinugod ng mga tao. Ngayong ayos na ang lahat, ay tiyak ako na mapapanatag na tayong lahat. Wala nang mangkukulam, aswang at albularyong gumugulo sa atin. At dahil dyan, itong gabi na ito ay ang ating tagumpay. Kaya magiinom tayong lahat. Dahil sa kanilang sobrang kasiyahan, ay nag-inuman silang lahat. Ginawa nilang ilaw ang apoy na nanggagaling sa pagsusunog ng bangkay ni Anglo. Lahat sila ay lasing, nagsisisigaw sa kanilang tagumpay at nagsasaya sa kanilang pagkakaisa. Si Alberto, habang patuloy na nilulukob ng lambanog ang kanyang katawan, ay nakisayaw din siya kina Manny at sa kanyang anak. Ang gabing yon ay isang kasiyahan. Yon ang kanilang pag-akala dahil biglang namatay ang apoy na siyang sumunog sa bangkay ni Anglo. Natigil silang lahat sa kanilang ginagawa. Ang iba naman ay humandusay na sa lupa dahil sa kalasingan. Bakit kusang naapol ang napakalakas na apoy? Imposibleng mangyari yun, ha? Ngunit saglit lang ang lumipas ay biglang may malakas na hangin ang gumulantang sa kanilang lahat. Segundo rin ay narinig nila ang malakas na sigaw mula sa itaas. Nang makita nila kung ano yun, ay para bang nawala sa kanilang mga katawan ang kanilang mga espiritu. Manny! Isa kang aswang? Kahit na nalalasing, ay nagawang sabihin yun ni Alberto. Sa mga sandaling yon nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi dahil sa kanyang kalasingan, kung hindi dahil sa kanyang takot. Ang mga taong nandoon ay biglang nagsisigaw dahil ang iba hindi na makagalaw. Naririnig din ni Alberto na may biglang sumigaw sa kabilang bahagi ng barangay hall. Wala akong maintindihan. Ano ang nangyayari sa atin ngayon? Akala ko ba'y tagumpay na tayo? Bakit naging aswang si Manny? Naguguluhan na ng sobra si Alberto. Hindi rin niya maintindihan kung bakit hindi pa siya tumakbo, para bang nawala ang lakas sa kanyang katawan. Sa muling pagsigaw ni Manny sa itaas, ay nagsitakbuhan ang mga kasamahan niya papunta sa loob ng barangay hall. Kahit man si Alberto ay gusto nang tumakbo, hindi pa rin siya makagalaw. Hindi niya lubos maisip na kung bakit naging aswang si Manny. Wala siyang maintindihan. Akala niya ay kaibigan niya ito. Hindi ko kayo sasaktan, Kapitan. Hindi ko gustong nangyayari sa akin ngayon. Hindi ko rin alam kung saan ko ito nakuha. Pero isa lang ang gusto kong mangyari. Sana hayaan ninyo ako mamuhay dito kasama kayo. Hindi ko kayo sasaktan. Hindi ako papatay ng mga tao, lalo na ang mga bata. Huwag din kayong mag-alala. Dahil hindi ako kumakain ng lamang loob ng mga tao. Mga hayop lang ang kakainin ko. Bumaba si Manny sa lupa. Naipikit na lamang ni Alberto ang kanyang mga mata at ninamnam ang bawat sandali na gusto niyang mawala sa mundong ito. Iniisip ni Alberto na papatayin niya si Manny, ngunit nangingibabaw ang awa niya dito. Tumingin siya sa mga taong nasa loob ng barangay hall. Nang makita niya ang mga mata ng mga ito, alam niyang nag-aalala ang mga ito sa kalagayan ng kanilang mga buhay. Muling ipinikit ni Alberto ang kanyang mga mata. Wala siyang ibang naiisip na ideyang gagawin. Gusto niyang mabuhay si Manny, pero alam niyang walang kasiguraduhan sa mga sinasabi nito. Alam ni Alberto na mapanlin lang ang mga aswang. At sa kabila ng kanyang magkahalong emosyon, gusto niyang tanggapin si Manny. Kung talagang wala kang masamang hangarin dito sa ating barangay, Manny, lumapit ka sa akin. Susugatan ko ang sarili ko at amayin mo ang aking dugo. Kung kakainin mo ako, sila nang bahala sa iyong papatay.
Hindi ko magagawang saktan ka, Kapitan. Pero tatanggapin ko ang hamon mo. Kinuha ni Alberto ang kutsilyong nakita niya sa lupa. Nang madampot na niya ito, ay tumitig siya kay Manny. Kinakabahan siya sa maaari nitong gawin sa kanya. Hindi niya mabasa ang bawat galaw nito. Nang malapit na siya kay Manny, agad niyang sinugatan ang kanyang kamay. Pinagmasdan niyang mabuti si Manny, ngunit hindi man lang ito natinag sa kinilalagyan nito. Naghintay ng ilang minuto si Alberto, pero hindi talaga lumapit si Manny. Mas lalo niyang inilapit ang kanyang sarili. Tunay ngang hindi ka masama. Halika rito, Manny. Itinaas ni Alberto ang kanyang dalawang kamay. Gusto niyang yakapin si Manny para sabihin ditong hindi rin niya ito sasaktan. Ngumiti si Manny sa kanya. May luhang pumatak sa mga mata nito na siyang dahilan para maniwala ng tuluyan si Alberto. Nagyakapan silang dalawa. Habang nakatalikod si Manny sa barangay hall, tumingin naman si Alberto sa mga tao na nasa harapan niya. Ngumiti siya sa mga ito. Ngunit ang mga katulad mong aswang, mangkukulam at albularyo ay walang puwang sa mundong ito, Manny. Patawad dahil hindi ka talaga namin matatanggap. Salamat sa iyong naging tulong. Nanlaki ang mga mata ni Manny. Walang salita ay isinaksak ni Alberto ang matulis na kutsilyo sa may pusong bahagi ni Manny. Umigig si Manny at sumigaw ito ng malakas. Mas idinin pa ni Alberto ang kutsilyo. Nang masigurado niyang wala ng buhay si Manny, ay humiwalay siya dito. Humandusay ang katawan ni Manny sa lupa. Si Alberto naman ay nakatayo lang habang tinitignan ang mga kasamahan niya na nasa barangay hall. Mabuti na lang talaga ay nasabihin ko kayong huwag masyadong uminom. Tama pa rin talaga ang hinala ko. Isa si Manny sa dahilan ng pagkawala ng ating mga alagang hayop. Tiyak akong mangyayari ulit ang kaguluhan na ito kung hahayaan natin siya. Kaya nararapat lang din na mawala siya dito sa mundo. Malakas niya yung sinabi sa mga tao. Muling lumabas ang mga ito sa barangay hall. Inilagay din nila ang bangkay ni Manny sa pinagsunugan nila ni Anglo. Habang malakas na naman ang apoy, tumitig na lang din si Alberto sa apoy. Napaluha siya sa kanyang nagawa. Hindi dahil sa kanyang tagumpay, kung dahil sa pagpatay niya sa isang mabuting tao. Lumapit sa kanya si Ben. Tay, magiging maayos din ang lahat. Ito na yata ang ating tunay na tagumpay. Maagang nagising si Alberto kasabay ng pagtilaok ng isang tandang sa labas ng kanilang bahay. Mga ilang taon na rin noon na makarinig siya ng pagtilaok ng isang tandang. Isa pala yung palatandaan na hindi maganda ang paligid ng isang barangay kung sa umaga ay walang tumitilaok na tandang. Nagtimpla ng kape si Alberto habang may tuwa ang bumabalot sa kanyang katawan. Nang nasa kamay na niya ang tasa ng kape, ay lumabas siya ng bahay. Tanaw din ni Alberto ang sinag ng araw. Para bang yun na ang bagong simula ng kanilang barangay para sa kanilang inaasam na katahimikan. Naglakad-lakad si Alberto sa kanilang bakuran. Tunay na maganda ang kanyang nararamdaman dahil nang makita niya ang kanyang mga kapitbahay, ay masaya ang mga ito. Tiyak si Alberto na wala ng panganib na dahilan ng aswang. Magandang umaga sa inyong lahat. Tunay na naramdaman ko na ang kapayapaan ng ating lipunan. Sana'y wala nang mangyaring misteryong tatagal pa ng maraming taon. Binati rin si Alberto ng kanyang mga kapitbahay. Ang mga ito ay abala sa kanya-kanya nilang mga gawaing bahay. Sandali lang ang lumipas ay tinawag siya ni Ben. Agad naman siyang tumungo sa loob ng kanilang bahay. Nang nasa loob na siya, ay kinausap siya agad ni Ben. Tay, ibabalik ko na po ang pamilya ko rito.
Damang-dama ko na ang kapayapaan ng ating barangay. Masaya ako para sa inyong tagumpay. Dapat kang tularan ng kahit sino na mamumuno rito sa ating barangay. Niyakap ni Alberto ang kanyang nag-iisang anak. Ito rin kasi ang dahilan kung bakit ayaw niyang hindi mapuksa ang misteryo ng kanilang barangay. Matagal ang kanilang yakapan. Nagsalita din si Alberto nang magkahiwalay ang kanilang mga katawan. Anak, pangarap ko na noon pa na magkaroon ng kapayapaan sa ating lugar. Pero hindi ko naman o natin mapagtagumpayan ang lahat ng ito kung hindi tayo nagtiwala sa ating mga kakayahan. Iniisip ko na kung magtutulong-tulong tayo, kahit yung mga masasamang nilalang ay kaya pala nating puksain. Kaya salamat din sa iyo, Ben. Pagsapit ng hapon ay nagpaalam na si Ben kay Alberto para pumunta sa kabilang barangay. Tama lang ang desisyon nitong muling bumalik sa kanilang barangay dahil wala nang dapat pang ipag-alala ang buo nilang pamilya. Dahil din sa tagumpay nila, nagdesisyon si Alberto na magkaroon ng pagdiriwang para sa tagumpay na matagal na nilang inaasam. Isang tagumpay na magkaroon sila ng kalayaan sa mga masasamang nilalang na matagal nang gumugulo sa kanila. Sa bahay ni Alberto ginanap ang kasiyahan. Mga kabaryo, mabuhay tayong lahat. Ang kasiyahang ito ay para sa ating pagtutulungan. Ito ang kapalit ng ating paghihirap noon. Mabuhay tayong lahat! Itinaas ni Alberto ang hawak niyang lambanog habang nasa harapan ng mga tao. Ngayon, kasiyahan na ang nakikita ni Alberto sa mga mata ng kanyang nasasakupan. Wala na yung takot at galit na namumuo sa kanilang mga katawan. Alam na ni Alberto na panatag na ang kanyang mga kabarangay. Alam niyang may kanya-kanya na ang mga itong pangarap sa buhay para sa kanilang mga anak. Maraming pagkain dyan! Huwag kayong maihiya! Kumain lang kayo! Napuno ng kasiyahan ang tahanan ni Alberto ng gabing yun. Kinabukasan din ay sinimulan na ulit ang araw ng pasukan para sa mga bata. Kahit wala na ang aswang sa kanila, pinagdoble ingat pa rin ni Alberto ang mga bata, lalo pat hindi lang naman ang mga aswang ang maaaring makakasakit sa mga bata. Sinabihan na rin niya ang mga tao na dapat nilang bantayan ng mga anak sa panahon na kahit walang aswang. Maaga rin dumating si Alberto sa eskwelahan para muling magbantay siya ng mga bata. Kasama niya ang iilang barangay tanod. Magandang umaga po, Kapitan Alberto! Tumangulang bilang ganti si Alberto. Pinagmasdan ni Alberto ang anak ni Warlito. Ay, Warlito, hindi ka na ba natatakot para sa anak mo? Kasi ngayon mo lang siya dinala dito para pag-aralin eh. Bilang ama, ayaw kong mawalan ng anak, Kapitan. Kaya malaki ang pasasalamat namin sa inyo dahil pinatunayan mo talaga sa amin na ang barangay na ito ay para sa ating mga anak na silang magdadala sa ating napakagandang kinabukasan. Naintindihan ko na ang sinabi mo noon na dapat nating bigyan ng halaga ang bawat supling ng ating mga diwa at dugo. Ngumiti si Alberto dahil sa sinabi ni Warlito. Tinapik niya ito sa balikat. Inaman lang talaga ang mahalaga, Warlito. Ang mga bata ang mahalagang bagay na dapat nating pagyamanin sa anumang hamon ng ating buhay. Nasa yapak nila ang kalagayan ng ating mga buhay. Masama man ang kinalabasan o hindi, magpapatuloy pa rin ito sa atin. Nakita ni Alberto ang kasiyahan ni Warlito. Nang umalis na ito, tinignan na lang din ni Alberto ang mga batang pumapasok sa paaralan na may mga saya sa mukha. Hindi na ito kagaya dati na pawang mga takot ang tumapak sa lupa ng eskwelahan. Napangiti na lang si Alberto. Sa kanyang isipan, kasiyahan at kapayapaan ang mangingibabaw sa lahat. Wakas.